banggit mo Sen, yung ano, yung tawag dito, poetic justice or hindi naman siguro justice, looks poetic for the Mm. Dutertes. Pero pagdikitin natin yung konteksto nito kasi malaki rin yung balita diyan sa House of Representatives. So, deemed initiated na impeachment complaints against the Vice President dahil ni-refer na sa Committee on Justice. So, hintayin natin kung ano yung magiging kalendaryo ng Committee on Justice diyan, no? Pero napag-usapan natin last week ang deklara ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa 2028, basically to preempt itong atake sa kanya sa pamamagitan ng impeachment complaints, di ba? Para isipin ng mga tao, hindi, ginagawa niyo lang yan because tatakbo sa pagkapangulo yung Vice Presidente. Pero let's Yes. talk about the strength of the impeachment complaints and of course the importance of answering them as far as the Vice President is concerned. Well, dati pa namang strong yung impeachment complaint. Pero dahil sa fourth wind na tumagal ng 4 months at dahil sa intervention ng Supreme Court, ay kahit strong yung articles of impeachment ay hindi natuloy. So malaking bahagi ng 4 na articles of impeachment ay basically yung final din na hindi natuloy last year. At even yung sinampas sa ombudsman ay malaking bahagi nun ay galing doon sa articles of impeachment. So may dalawang kinakaharap na kaso ang Vice President. Yung impeachment at saka yung kaso sa ombudsman. No? Na pwede naman magpatuloy dahil hindi naman siya immune from suit, hindi lang nga siya pwedeng tanggalin sa posisyon. Tapos itong impeachment na pwede siyang tanggalin sa posisyon. No? At kung matatanggal siya sa posisyon, kung magpo-proceed yung kaso sa ombudsman, ay pwede siyang ikulong. No? Yung ganun yung complementation ng dalawang kaso. Pero ang nadagdag yata rito sa 4 o 3 articles of impeachment ay yung testimony ni Madriaga. Yeah. Yun yung major na dagdag dito. No? At tingin ko, katulad na pag-usapan natin in previous episodes, mukhang lulusot naman yan, maaprubahan naman yan in substance and form sa Justice Committee. At after yun maaprubahan in substance, in form and substance, magkakaroon dyan ng parang semi-trial, semi-hearing para makuha yung mga yun yung mga dagdag ng Supreme Court decision, no? At kung maaprubahan na, parang kunyari, parang quadcom, magkakaroon ka ng mini quadcom sa Committee on Justice. Tapos pag naaprubahan na satisfy na yung minimum requirement na hiningi ng Supreme Court, tsaka na yung pagbobotohan sa plenary na makakakuha ng 1/3 kung sakali. Kaya ang labanan talaga ay dyan sa Senado. Nga. Pero ito nga, inisip ko rin dito, Sen, no? Kasi malaki impact ng ginawang deklarasyon ng Vice President very early. Natatakbo siya for President in 2028. At the same time, very risky yun dahil napaaga, no? Pero kumbaga, tulad ng pinag-usapan natin last week, parang yung pinakamatinding barahan niya, nilabas niya na at time, no? Pero yun nga, do you think that would be enough to turn the tide to her favor? At least yan sa House of Representatives. Kumbaga dyan pa lang, manipindabad na. Kasi especially ang context din ito, paano didiinan ng presidente yung mga nasa House of Representatives, nandun din yung issue ng flood control, hindi ba? Kung walang gagawin yung gobyerno, kung walang gagawin yung Kongreso, ay siyempre ay lalakas yung offensive ni Vice President. Halimbawa, yung kanyang offensive ay i-organize yung kanyang base, yung kanyang lahat ng suporta papunta sa gera. At yung ikalawa, ipakita na siya ay talagang desidido ng tatakbo at number 1 siya sa ratings for now, kaya lumipat na kayo ng kampo. No, yun yung kanyang kwang. Kung walang gagawin yung mga kalaban niya, of course, pwede mong sabihin na baka mismo nga sa Justice Committee hindi yan pumasa. Lalo na sa plenary. Pero siyempre, may gagawin din yung kanyang mga kalaban. No? Kaya para mapigilan o at least ma-mitigate yung ganyang klaseng strategiya ng Vice President. Halimbawa, parang natahimik ngayon yung mga kaso. Parang natahimik ngayon yung anti-corruption campaign, yung mahiya ka naman campaign. O at least medyo bumagal.
Hindi ko sinasabi na may kinalaman, ha? No? At pala nakikita ko yung thought bubbles mo na sinasabi mo may kinalaman eh. Sinasabi ko ay medyo parang nakakapagtaka na biglang bumagal, no? So, ikalawa, kuwang ka eh, 2.5 taon ka pang presidente. So, pwede kang gumamit ng carrot and stick. Pwede kang gumamit ng mga quid pro quo strategies para makumbinse, no, yung mga kongresista na bumoto for impeachment. Of course, again, di ko sinasabi na meron dahil co-equal branches yan eh, di ba? Oo. Dapat yung pakikialam sa isa't isa, no? Ang sinasabi ko lang, no, baka sakaling merong ganon, no? At ikatlo, yung counter narrative. Dalang narrative kasi ni Sara ay dahil tumatakbo ko for president, kaya ginagawa itong opensiba laban sa akin na i-impeach ako at dinikit na rin niya itong kaso ng aking tatay. Huwag mong kalimutan, Christian, halos same day na naggawa ng letter si Digong sa ICC na siya ay hindi haharap sa korte dahil hindi na nare-recognize yung ICC. Diba? Yun nasabi, almost the same day na nag-announce si Sara na siya ay tatakbo for president, no? Malamang coincidence lang naman 'yon, no? Pero sa politika sa Pilipinas ay hindi ganoon kadalas na nagkakaroon ng ganyang coincidence, no? Yun yung narrative na ginagawa niya. Ito ay harassment, offensive sa aming mag-ama at sa aming pamilya at sa aming kampo. At ito nga yung gaganti kami. Kung nabasa mo yung mga sinulat nila Daryl Yap, yung sinulat nila Sasot, yung video ni Cardema, etc. Lahat pare-parehas ng mensahe. Revenge. Gaganti kami, no? Gaganti kami. Paulit-ulit. So nakakatakot 'yan para do sa iba, lalo na kung siya yung frontliner sa mga survey, nakakatakot yung kanyang announcement. Pero panghuli, kaya may counter narrative din yung mga anti-Duterte. At hindi ko sinasabi na bahagi ng counter-narrative yung pagpunta ni BBM sa Naga City nung linggo at nakasuot ng pink na medyas. Pero yung dating ay, yung mensahe ay, bagamat inamin nila na walang politika rito, trabaho lang, ang dating sa mga tao ay nag-uusap. Ang dating sa mga tao ay posible na isa lang ang kandidato ng mga anti-Duterte. Yun yung optics. So merong counter-narrative din dito sa ginagawa nila. May isa pa ako naisip, Sen. Edo, no? Hindi ko naman sinasabing ginagawa ito ng China, no? Pero naisip ko lang, kung ako yung China, siguro napakalungkot ko kung ma-impeach si Vice President Sara Duterte at maglaho yung posibilidad na maging siya ang susunod na Pangulo. Hindi ko sinasabing supported siya ng China, no? Hindi ko rin sinasabing pro-China yung mga Duterte. At hindi ko rin sinasabi na nakikialam sa lokal na politika at mga issues itong China. 'Di ba? Wala naman talaga silang ganun, 'di ba? Napakatahimik nga ng Chinese Embassy sa Manila eh. Hindi sila nakikialam, hindi sila nagko-comment, 'di ba? Pero kung ako yung China, malulungkot ako dito sa mga nangyayari kung sakaling hindi maging presidente ang isang Duterte. Pero meron pa rin siyang alas, ha? Kung ang tingin niya ay matatalo siya sa botohan sa Senado, na for now medyo uphill siya na matalo, uphill na makonvict siya. Pero kung sakali may ganong klaseng possibility, palapit sa pagtatapos ng trial sa Senado, pwede naman siya mag-resign. No? Pwede siya mag-resign. Ang pwede mangyari diyan, mag-resign siya, no? Pwede siyang tawag diyan, matatanggal siya sa position as Vice President, pero pwedeng alam ko, ito hindi ko alam kung iaakit to sa Supreme Court, pero pwede pa rin magtuloy yung impeachment proceedings. Para lang, yun isang school of thought dun eh. Pwedeng ituloy, miski nag-resign. Yes, para hindi lang siya makatakbo ulit. No? Pwedeng idiretso yun doon. Pero risky rin yun, yung tipong yun yung isang school of thought eh, para tapusin yung proseso ng impeachment, miski nag-resign na, kasi nandun yung second element, di ba? Kung
perpetually banned from running for public office, yung impeached official. Oo. Yes. Oo. Pero dahil first time yung mangyayari, tapos meron kang Supreme Court na hindi mo alam kung saan tatalon, no? Sorpresa ka. Sorpresa ka na hindi predictable yung gagawin ng Supreme Court. No? Yung ganon ay anything goes.